Madalas mo sigurong naririnig ang salitang inflation. At lagi mo siguro itong naririnig sa balita kapag pinag-uusapan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ano nga ba ito at bakit importante ito sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa tinatabi nating ipon? Bago tayo magpatuloy, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ng Mayamang Pinoy. Ang inflation ay ang pagbaba ng kapasidad ng pagbili ng pera sa paglipas ng panahon. Madalas nakikita ito sa pagtaas ng mga presyo ng mga produkto o serbisyo sa isang ekonomiya ng isang bansa sa paglipas ng panahon. Ang pagtaas ng presyo ay nangangahulugan ng pagbaba ng kapasidad ng pagbili ng pera. So paano ito nakakaapekto sa bawat isa sa atin bukod sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Pwede naman tayong kumuha ng additional na pinagkakakitaan o kaya lumipat sa trabahong may mas malaking sweldo, di ba? Hindi lang kasi sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin mo mararamdaman ang inflation. Mararamdaman mo ito sa lahat ng mga bagay sa buhay pinansyal mo. Kasama na dito ang iniipon mong pera. Paano nakakaapekto ang inflation sa naipon mong pera? Ang inflation ay ang pagbaba ng buying power ng pera mo sa paglipas ng panahon. Kung ang 50 pesos mo ay kayang bumili ng milk tea ngayon, sa paglipas ng ilang taon, baka hindi na kaya nitong bilhin ang parehong milk tea kasi nagmahal na. Parehong 50 pesos ang meron ka at parehong milk tea ang gusto mong bilhin. Pero ang presyo nito ay naging 80 pesos na. Hindi na kayang bilhin ng 50 pesos mo ang milk tea na ito. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, nag-a-average tayo ng 2% to 3% inflation rate kada taon. Ibig sabihin nito, kada taon, bumababa ng 3% ang pera mo. Kung may 1,000 pesos ka noong January 2019, magiging 912 pesos and 67 centavos na lang ang buying power nito by December 2021. Hindi sa magbabago ang amount o numero ng ipon mo sa bank account mo. Kung may ipon ka sa bangko na 50,000 pesos at hindi mo ito dinagdagan sa loob ng isang taon, 50,000 pesos pa din ito. Ang value ng pera mo ang bababa, hindi ang amount. Reflection kasi ng inflation ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kung ang isang gasto sa mall ay nagkakalaga ng 1,000 pesos noong January 2019, pagdating noong December 2020, ang parehong gasto ay naging 1,060 pesos and 90 centavos na. Nagmahal na ang presyo. Nakakasama ang inflation sa iniipon mong pera. Kung nilalagay mo lang ito sa alkansya, lumalaki lang ang ipon mo kapag dinadagdagan mo ito. Pero sa totoo lang, lumiliit talaga ang value nito sa paglipas ng panahon. Kung magtatabi ka ng 500 pesos kada buwan, dapat meron ka ng 60,000 pesos pagkatapos ng 10 taon. Pero dahil sa 3% inflation rate, ang 60,000 pesos mong naipon ay may totoong halaga na 50,939 pesos and 72 centavos na lang. Nalugi ka na ng 9,060 pesos and 28 centavos. Kaya hindi maganda ang inflation sa iniipon mong pera. Bago natin pag-usapan kung paano natin maiiwasan ang ganitong epekto ng inflation sa pera natin, pag-usapan muna natin ang iba pang epekto nito sa atin bilang mamamayan ng bansa natin. Ano-ano pa ang mga epekto ng inflation sa ating mamamayan? Isa sa pinakamalaking epekto ng inflation sa ating mamamayan ay ang pagbaba ng kakayahan nilang gumastos. Mas malala ito kapag ang pinag-uusapan ay ang kakayahan nilang bumili o gumastos para sa mga pangangailangan nila sa buhay, tulad ng pagkain, pamasahe o gamit sa bahay. Kapag mataas ang inflation rate sa partikular na panahon, nahihirapang i-maintain ng mga mamamayan ang existing quality of life nila. Kailangan nilang babaan ito. Kaya maririnig mo madalas yung sinasabing, taghirap ngayon, kailangan magtipid pagkasyahin na lang, o ito na lang ang nabili ko Hindi kasi tumaas ang income level ng mga mamamayan na sana ay kasabay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin o gastusin. Isa sa mga factors ng inflation ay ang pagbaba ng supply versus sa level ng demand. Kahit sa anong bansa na sumusunod sa prinsipyo ng free economy, kapag bumababa ang supply, nagmamahal ang mga presyo ng mga produkto o serbisyo. Isa itong batas na kailangan nating maintindihan, ang Law of Supply and Demand.
Kung wala ka ng masyadong namiminang coal o crude oil, bumababa ang supply ng gasolina at oil na kailangan para tumakbo ang ekonomiya ng isang bansa. Ang problema, ang demand para sa mga ito ay hindi bumababa. Madalas tumataas ang demand nito imbis na bumaba. Kailangan natin ng gasolina para makapunta tayo sa mga trabaho at para ma-deliver ang mga produkto. Kailangan natin ng oil para makagawa ng plastic na kailangan para sa maraming klase ng produkto at marami pang iba. Nagre-resulta ito sa pagtaas ng presyo ng gasolina at oil. At dahil dito, nagtataas din ang presyo ng mga bagay na nangangailangan ng gasolina at oil para magawa. Nakakaapekto ito sa iba pang mga produkto at serbisyo. Ito ay dahil sa ang ekonomiya ng isang bansa ay isang malaking makina. Kung may problema sa isang parte nito, apektado ang buong makina. Ang nararanasan nating pagtaas ng presyo ng karning baboy ngayon sa mga pamilihan saan man sa Pilipinas ay epekto ng pagbaba ng supply nito. Malaki ang naging epekto ng African swine fever sa populasyon ng baboy. Maraming namatay at dahil dito marami ang nabawas sa supply. Pero ang pangangailangan natin sa karning baboy ay nananatiling mataas. Ang mataas na demand sa karning baboy at mababang supply ay humantong sa mataas na presyo nito kada kilo. Ang dating 180 pesos kada kilo, 5 o 6 na buwan na ang nakakaraan, umabot ito sa tumataginting na 400 pesos kada kilo. At syempre, hindi ligtas sa epekto ng inflation ang pera natin. Kahit yung tinatagong pera natin o ipon, ang pera natin, ang gasolina, ang pamasahe, pagkain, kuryente, tubig, at lahat na ay parte ng isang napakalaking makina. Minsan, mahirap tukuyin kung ano ang tunay na dahilan ng inflation. Pero ang magandang guideline na pwede mong gamitin ay ang law of supply and demand. Kailangan din nating malaman na hindi sa lahat ng pagkakataon ay natural itong nangyayari. Tulad ng pagkaubos ng isang oil well, minsan ay nangyayari ang inflation dahil sa artificial na mga dahilan. Kung ano ang mga dahilan na ito ay tatalakayin natin sa ibang video. Paano natin maiiwasan ang mga epekto ng inflation? Bilang isang tao na kabilang sa mga mamamayan ng isang bansa, mahirap gumawa ng hakbang na makaka-impluwensya sa takbo ng ating ekonomiya. Mas mainam na tingnan natin ang kaya nating magawa bilang individual para sa sarili natin. Dahil ang pinakamalaking epekto o simptomas ng inflation ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin o serbisyo. Importanteng hindi tayo umaasa sa iisang sweldo lang. Karamihan sa atin ay mga empleyado na isa lang ang pinagkakakitaan. Yung sweldong binibigay ng kumpanyang pinagtatrabahuhan natin. Marami itong disadvantages. Una, kapag may mangyari hindi maganda sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo at biglang nagsara ito, mawawalan ka ng pagkakakitaan. Kailangan mo ulit maghanap ng bagong pagtatrabahuhan. Okay sana kung may mahanap ka agad na kapalit, pero paano kung wala? Ikalawa, okay nga siguro ang kumpanyang pinagtatrabahuhan mo at maganda din ang benefits na nakukuha mo. Pero kung may mangyari sa'yo na magreresulta sa kawalan ng kapasidad mong ituloy ang trabaho mo, mawawalan ka ng trabaho at pinagkakakitaan. Ikatlo, sabihin nating okay ang kumpanyang pinagtatrabahuhan mo at malakas ang pangangatawan mo at walang mangyayaring masama sa'yo, natuloy lang ang pagtatrabaho mo, isa lang ang pinagkakakitaan mo at steady lang ang income mo. Kung magtataas ang presyo ng mga gastusin at pareho lang ang sweldong tinatanggap mo buwan-buwan, mahihirapan ka. Importanteng meron kang ibang pinagkakakitaan bukod sa trabaho mo. Ito ang tinatawag na multiple income streams. Sa ganitong paraan, hindi ka manganganib na mawalan ng income kapag naapektuhan ang isa sa kanila. O kaya hindi ka ganun kaapektado kung magtaas ang presyo ng mga bilihin. Hindi naman kailangang malaki agad ang maisip mong karagdagang income stream. Maaari naman na magsimula ka muna sa maliit. Paglaanan mo ito ng puhunan at saka mo palaguin. Kung ikaw ay isang empleyado na may talento sa pagluluto, maaari mo itong pagsabayin. Pwede din na mag-post ka sa mga social media pages mo ng mga niluluto mo para maka-attract ng potential buyers. Ang mga ganitong pinagkakakitaan ay maaaring lumaki kung maipopromote mo ng tama at maayos. Ngunit huwag mong kalimutan na bayaran ang puhunan na ginamit mo para dito. Kung sa savings mo kinuha ang puhunan mo, doon mo ito bayaran. Dapat maging mapag-isip at madiskarteng mamamayan tayo. Kontrolado natin dapat kung anong choices meron tayo sa mga sitwasyong hindi maganda para sa atin.
Dito sa Mayamang Pinoy, i-explore natin ang mga lehitimong pamamaraan kung paano madadagdagan ang kita natin. Kalat na sa internet ang mga get-rich-quick schemes na kailangan mong iwasan. Mapanuri dapat tayo sa mga ganitong gimmick. Lagi nating tandaan na ang pagkita ng pera ay hindi talaga madali o mabilis. Yan ang katotohanan. Pero nandun ang tendencies natin na gusto agad kumita at kumita ng malaki. Kaya madali tayong naniniwala sa mga nakikita natin sa internet at maya-maya, naloko na pala. Kung nakatulong ito at gusto ninyo pa ng karagdagang kaalaman, mag-like at subscribe.